Hello mga lods, dumating na yung ano natin, Cyclone Power Saver ng fuel na ikakabit natin doon sa Raider FI 150 natin. So base dito sa ano mga lods, product information, so makakasave ito ng fuel to 15 to 20% at maka-increase ng power by 20 to 30%. So iti-check na lang natin kung totoo ba tong sinasabi ng product na ito. So features: reduce fuel consumptions and reduce engine noise and vibration to increase engine power. So actually ito mga loads ay para ito sa sasakyan. So tingnan natin kung gagana ba ito gagana o pwede ba ito sa motor natin. Kasi halos pareha lang naman ng parang pareha lang naman ito ng kasi doon lang naman natin kinakabit ito sa ram air, so halos kasing pareha lang ito ng function kung sa sasakyan o sa motor natin ilalagay. So ito mga loads, dalawa yung binili natin. So ito yung hitsura nya, so parang paikot. Pag hinihigop yung hangin, umiikot yung hangin papuntang throttle body at makakamix ito ng maayos doon sa air and fuel mixture yung sabi. Yung isa ilalagay natin doon sa throttle body, malapit sa throttle body. Yung isa naman ay ilalagay natin doon sa intake ng malapit sa filter, doon sa intake ng ram air natin. So dalawa yung kakabit natin. So yan mga loads. Okay, tatanggalin muna natin tong ram air natin. Yan. So tanggalin ko muna tong screw. Tanggalin natin yung screw at saka pagkatapos natin tanggalin, bunutin na natin itong ram air natin. Madali lang naman ito bunutin. Hihilain nyo lang ng dahan-dahan. So ayan mga loads. So yan, isang filter na binili ko lang sa Lazada. So para talaga dyan sa ram air na yan. Hindi para sa ram air na yan, mayroon siyang portion, pero yung size na yan sinukat ko lang para magkasya dyan sa ram air natin. So ayan mga loads, mayroon siyang screen na nilagay ko para kumalang doon sa foam filter natin. Kasi pag hindi mo lagyan, ihigupin yung foam filter natin doon ng throttle body. So tanggalin muna natin yan. So yung isa ilalagay natin dyan sa harap. Yan, lalagay natin. Kaso parang hindi magkasya mga loads. Check lang natin mamaya. Yung isa naman ilalagay natin dyan malapit sa throttle body. So tanggalin mo muna natin tong rubber. Dalawang rubber yan mga loads, kasi para umipit doon, kumalang siya. Kasi malaki kasi yung blue na rubber, kaya nilagyan ko siya ng maliit na rubber para humigpit doon sa throttle body natin. Ayan, itong isa naman lalagay natin doon sa sa intake. Ayun, parang hindi siya magkasya. So doon natin papadaan doon sa malaking butas ng ram air natin sa kabila. Doon natin papadaan. Tika lang mga loads. Ayan, dito natin papadaan. So ayan na mga loads, na ikabit ko na. So yung isa para hindi natin maikabit kasi medyo malaki, nagkamali ako ng sukat. So yan muna kakabit natin. So i-check natin kung ano yung ang resulta ng ram air natin, ng fuel saver pala, sorry.
So ayan, nakikita nyo mga lods na ikabit ko na yung Cyclone na fuel saver na sabi nga ng madali niyang i-mix yung air fuel mixture dahil paikot yung hangin na papasok doon sa throttle bodies. Yun yung sabi ng hindi natin alam kung makakatulong ba itong ganitong style. So ayan, nakikita nyo mga lods, doon ko na naikabit. So madami na nagkabit nito sa mga sasakyan. So wala pa akong nakikita na trinay doon sa motor. So tayo subukan natin kung fuel efficient ba talaga itong ganitong pamamaraan. So ayan, kabit na natin yung unang rubber na umiip doon, magkakasya doon sa throttle body. Tapos yung pangalawa naman, yung paglalagyan natin ng panghigpit. Kasi itong ram air ko nang binili ko doon sa masyadong malaki. Hindi pala pang raider na stock itong ram air na ito. Parang pang Inmax ata ito yung mga lods. So ayan, kikita na natin sa loob yung ilalagay na natin yung filter natin. So unahin natin yung screen para kumalang doon sa foam natin. Kasi pag hindi mo siya nilagyan ng kalang, hihigupin yung foam, tapos bago-bago yung papasok na hangin ng natin doon sa ram air. Kasi magbubukas sarado yung foam, kakalang siya So na yan, nailagay ko na mga loads yung screen, tapos ilalagay na natin yung foam filter at saka yung cover. Rubber lang yan mga loads na cover. So dahan-dahan lang natin ikabit. Biwinatin lang natin kasi rubber lang naman yan yan paikot yung hila. Yan, dahan-dahan lang mga loads, baka maputol, wala tayong spare na rubber na yan. Bibili pa tayo doon sa Lazada. Ayan, yan. So aayusin na lang yung mga sumusobra na ganyan. So ayos na mga loads. Pag na-secure na naman yung so pwede na nating ibalik ulit yung ram air natin. So lagay muna natin yung panghigpit para maikabit na natin doon sa throttle body natin. Ayan mga loads, subukan na natin ikabit. Ayan, so dahan-dahan lang kasi hirap siya timing, makapal masyado yung rubber. Ayan. So iti-testing natin mga loads. Tingnan natin kung maganda ba yung tunog. Yan mga loads, okay naman yung tunog. So ikabit na natin, higpitan na natin itong
ram air natin para ma-finalize na siya. So ayan, ay kailangan natin ilagay doon sa dulo yung clip nya. So i-double check natin doon sa kabila para talaga pag hinigpitan mo talagang kakapit siya yung rubber doon sa throttle body, kasi dalawa kasing rubber na yan eh, baka mamaya hindi siya kakapit, mahuhulog yung ram air natin. So pag okay na, secure na yung mga lods, so hihigpitan na natin siya. Ayan, so salamat mga lods. So hanggang dito na lang yung video natin. So kung nagustuhan nyo po yung video nyo po, video ko po, paki-subscribe na lang. So hanggang sa susunod mga lods sa mga video, paki-suporta na lang po. Thank you.